Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kaniyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo ay mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi, at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo sila ng alakdan kung sila'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi ng pinagpalang linggo. Yan. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Happy Grandparents' Day po sa mga lolo at lola natin. No? Nandito ba sila? Wala naman yung mga apo. No? Kaya walang bumabate. Lolo at lola lang. Pero Happy Grandparents' Day po sa inyong lahat. Nais kong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. At isang araw, minsan may isang anak na galing sa simbahan na umuwi sa kanilang bahay. Malungkot ang anak. Kaya napansin ito ng kanyang ama. Dati kasi masaya siyang umuwi pag galing simbahan. Pero sa pagkakataong ito, parang hindi masaya ang kanyang anak. Akala lang ng ama pagod ang anak dahil malayo ang simbahan. Nagbiyahe ito. Ngunit nang isara ang pinto ng kwarto
halos masira sa lakas. Dahil dito, pinuntuhan ng ama ang anak. Tinanong niya ito kung anong problema. Ano bang nangyari? Baka may nangyari sa simbahan, baka may nakitang kagalit, o baka may nakaaway sa daan. Kaya tinanong nito, anak, anong nangyari? Sumagot ang anak, Tay, naiinis ako. Kasi hindi ko na makita ang kabuluhan ng aking pagsisimba, ng aking pagdedebosyon. 10 taon na akong deboto, 10 taon na akong nagsisimba, at marami na akong humilyang narinig. Pero wala akong matandaan sa mga ito. Parang walang silbi ang pagdadasal ko dahil walang nangyayari sa dinadasal ko. Hindi naman binibigay, hindi din dinidinig, at hindi ko rin nakukuha ang dinadasal ko. Parang walang nangyayari sa panalangin at pagdedebosyon ko. Sayang lang ang lahat ng pagsisimba ko. Kaya ayoko na. Naranasan niyo ba yon? Yung simba ka ng simba, araw-araw kang gumigising, pero wala naman. Hindi dumating o hindi dumadating yung hinihingi o dinadasal ninyo. Hello? Uy, tinatanong ko kayo, hindi na ako nagkukwento. Ha? Hello? Nangyari na ba yon? Nangiti ang ama. Magkukwento na nga lang ako. Ako na nga lang magsalita. Nangiti ang ama at nagkwento sa anak. Alam mo anak, kami ng nanay mo, sabi niya, 70 taon ng kasal. Magaling magluto ang iyong nanay, hindi ba? At yun ang lagi kong binabalik-balikan. Kita mo naman, noong nagtatrabaho pa ako, kahit gabi na ako umuwi, talagang sa bahay ako kakain. Pero sa dami ng niluto ng nanay mo na putahe, wala akong maalala kung kailan niya niluto ang isang putahe. Hindi ko nga maalala kung kailan niya niluto ang adobo. Hindi ko nga maalala kung anong ulam natin nung isang araw. Kayo ba alam niyo pa? Uy, nagtatanong ako ulit. Ha? Sabi ng ama, pero isa lang ang alam ko, lahat ng pagkain na niluto ng nanay mo, pinalakas at pinanatili ako sa buhay. Kung hindi ako kumain, hindi ako nanatili. Mga kapatid, ito ang panalangin. Sabihin nyo nga po, panalangin. Ganito ang nagagawa ng panalangin. Totoo, minsan o baka madalas, tila parang walang kabuluhan ang ating ginagawang pananalangin. Minsan o madalas, tila hindi tinutupad ang ating dinadalangin. Tila hindi pinapakinggan kasi wala namang nangyayari sa atin. Ganun pa man, hindi man natin pansin, pero ang nagagawa ng panalangin sa atin ay tayo ay panatilihin. Subukan mong itigil ang panalangin. Bukod sa ikaw ay maliligaw, mawawala ang iyong pananampalataya. Mawawala at manghihina. Subukan mo. Kaya naman, tinuturuan tayo ng ating mga pagbasa kung paano manalangin. 2 punto ang tinuturo sa atin. Hindi lang si Jesus nagturo kung paano manalangin. Tinuro ni Jesus kung ano ang dapat na ugali sa pananalangin. 2 punto na maaari nating pwedeng idagdag sa ating pananalangin. Una, ang pagiging masigasig.
Sabihin nyo nga po, masigasig. Yan, no? Ipinakita ni Abraham sa ating unang pagbasa kung paano maging masigasig. Nagalit kasi ang Panginoon noon sa eskandalo at kasalanang ginagawa ng mga taga Sodoma at Gomora. Makasalanan ang mga tao doon. Masasama. Kaya naman, naisip ng Panginoon, parusahan, lipulin ang mga tao. Ngunit, nagdasal si Abraham. Nagdasal siya sa Panginoon at nakipagtawaran. Sabi ni Abraham, di ba? No? Paano kung mayroong 50 mabuti sa Sodoma at Gomora? Lilipulin mo ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi. Sabi ni Abraham, paano kung 45? Hindi naman niya sigurado kung 50 ba may mabuti doon. Sa sobrang sama ng mga tao doon, no? Hindi mabilang. Sabi niya, paano kung 45? Sabi ng Panginoon, hindi pa rin. Sabi ni Abraham, naku, baka hindi yata 45, baka 40. Paano po kung 40 lang ang taong mabuti doon? Lilipulin mo ba? Sabi ng Panginoon, hindi pa din. Hindi pa rin sure si Abraham, no? Baka nga 30 lang, no? Paano po kung 30? Hindi pa din. Hindi pa din siya sigurado. No? Nagdasal uli siya, paano kung 20 lang? Sabi ng Panginoon, hindi pa din. Dahil sobrang sama ng mga taga Sodoma at Gomora, hindi niya sigurado kung may 20. Baka nga 10 lang. Sabi niya, paano kung 10 lang ang mabuti? Sabi ng Panginoon, hindi ko pa rin lilipunin ang mga tao dahil sa 10 natitira. Ito ang ibig sabihin ng pagiging masigasig. Hindi tumitigil. Kaya may nangyayari o wala, ang pagiging masigasig, hindi marunong magsawa. Hindi sumusuko at laging naniniwala. Ganyan ang magdasal. Dapat masigasig. Hindi yung isang beses ka lang nagsimba, nagtatampo ka pa. Hello? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ngayon mo lang ba nakita yan? Yung isang beses ka lang nagsimba, tapos gusto mo dinggin agad. No? At yung pagsisimba mong yon, hindi ka pa tumugon sa salmo responsorio. Yan, no? Tinitignan ko kayo, ha? Tinitignan ko kanina. Walang kumakanta kundi ang choir. Hello? Tapos magtatampo ka kung ba't hindi dininig ang dasal mo. Nung nagsimba ka, hindi ka naman masigasig. Oh? Hindi ka nga tumutugon. Hindi ka nga nagsasalita ng amen. Oh? Hindi ka nga, di ba? Wala. Pag tinanong ka sa misa, ganyan ka lang. Para ka lang tulala. No? Yan ba yung pagiging masigasig? Kuminsan, no? Magtanong ka rin sa sarili mo, no? Ba't ba dinidinig ang dasal ko? Ang tanong, nagdasal ka ba talaga? Nagsimba ka, oo, pero sa misa, tulog ka. Hello? O yan, no? Hihikab-hikab na siya, no? Dahil mahaba na yung homily. Unang punto pa lang ako, ha? Hindi pa ako tapos sa pangalawa, ha? Mahaba pa ito, no? Kung minsan, yung reklamo natin, no? Huwag mong ibato sa Diyos. Ibato mo sa sarili mo. Nagsimba ka ba talaga? Nagdasal ka ba talaga? Hindi lahat ng pumunta sa simbahan nagdasal. Yung iba, nang chismis lang, no? Naghanap ng makukwento. Yung iba, natulog. O yung iba, naupo lang. O, kumisan, tanungin mo muna ang sarili mo, nagsimba ka ba? Yung iba, nag-serve. Pero hindi naman talaga nagsimba. No? Magkaiba yon. Ang nagsiserve sa nagsisimba. Maaring nag-lector ka, maaring nag-choir ka, maaring nag-lay minister ka o nangolekta ka. Pero sa misa, tulog ka. Sa misa, hindi ka naman nagdasal. Sa misa, lilinga-linga ka lang dyan.
Tapos sabihin mo, nagsimba ka. Sabihin mo, nagdasal ka. At sa huli, magtataka ka kung bakit hindi ka dinidinig. Sabi ng Diyos, nagdasal ka ba? Di ba humiling ka lang? Nagdasal ka ba? Di ba request ka lang ng request? Nagdasal ka ba o nagpunta ka lang sa simbahan? Iyan ang magandang itanong. Ikaw ba'y nagdasal? At kung ikaw ay nagdadasal, dapat ang ugali masigasig. Pangalawang ugali na dapat nilalagay sa pagdarasal ay ang pagpapakumbaba. Sabihin nyo nga po. Sa ating ebanghelyo, ipinakita naman ni Jesus ang kapakumbabaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng modelo ng panalangin. Anong panalangin iyon? Ama namin. Yan ang modelo ng pagpapakumbaba. Dahil ang panalangin ng Ama namin ay panalangin ng isang anak sa Ama. Kaya nga ang titulo ay Ama namin. Walang anak na higit sa kanyang ama. Tama? Hello? Wala. Pag ikaw ang anak, sino dapat nasusunod? Ang ama, ang magulang. Kaya mga anak, ganyan ang pagiging anak. Hindi ka higit sa iyong magulang. At yan ang pagpapakumbabang ipinapakita. Kaya ama namin kasi ikaw ang anak. Sino masusunod? Ang ama. Walang nakahihigit sa ama. Kaya ang panalangin ito ay may pagsamba. May pagsunod sa kalooban ng ama. At ito ay may paghingi. Paghingi. Hindi isang hingian, kundi araw-araw. Kaya nga ang sabi, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. So ang paghingi, araw-araw. Hindi isang hingian. Isang beses ka lang humingi, gusto mo bigyan ka na. Ang paghingi, araw-araw. At ganyan ang modelo ng panalangin ni Jesus. May pagpapakumbaba, marunong humingi ng tawad, at marunong magpatawad. Lahat ito, aspeto ng kapakumbabaan. Kaya sa pananalangin, tayo ay nagpapakumbaba, hindi nagmamalaki. Tayo ay humihingi, hindi nag-uutos. Ulitin ko po. Tayo ay humihingi, hindi nag-uutos. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hindi pa binibigay ang hinihingi mo. Diba? Nanghihingi ka lang, hindi ka nag-uutos. Ba't ikaw ang masusunod kung kailan ibibigay iyon? Hello? Naunawaan nyo ba yon? No? Kaya huwag kang nagsasawang manalangin. Huwag kang napapagod magdasal. Dahil kung hindi man yon ibigay, yan ang sagot ng Diyos. Kung hindi pa dinidinig, yan ang tinig ng Diyos. Tanggapin mo kung ano ang sagot. Kasi ikaw ay isang anak, hindi ka ama. Hindi ka magulang. Ang isang nagdadasal, may kapakumbabaan. Mga kapatid, dalawang bagay ang dapat nating matutunan sa pananalangin. Hindi lang marunong kang magdasal, kundi dapat masigasig at mapagpakumbaba. Hindi tumitigil at hindi nagsasawa. Humihingi at hindi nagmamalaki. Amen. Amen.
Nais ko pong magpasalamat sa mga nagpe-pledge natin, sa mga online natin na nagsisimba. Maraming salamat po at kahit na hindi po kayo na andirito sa aming parokya, kayo po ay nag-pledge. Kaya naman po, isang panawagan din ito sa ating mga kaparokya, sa ating pagpe-pledge o pagbibigay sa ating simbahan. No? Available pa rin po ang ating mga pledge card. Hindi lang po yung mga tagalabas ang dapat sumuporta sa atin, kundi tayo mismo na taga dito sa ating parokya ang siyang sumusuporta sa ating simbahan. Yan po mga pledge ninyo ang magiging paraan po ng ating simbahan para makapagpatuloy sa kanyang misyon, sa pagtulong sa ating mga kapwa at sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Muli po, maraming salamat po sa mga online parishioner natin na nagsisimba. Kahit hindi kanilang parokya ito, tumutulong at sumusuporta. Maraming salamat po. Pagkatapos po ng ating banal na misa, meron po tayong mesa na hatid ng ating social service ministry. Namimiss na raw po nila magluto. No? Kaya po, suportahan po natin ang kanilang inihandang agahan. Maraming salamat po at magsitayo na po ang lahat.